Okay, ngayon, i-remember natin yung 14th appearance na Atelen. So, I'm going to share something. Mamaya may mga videos ito. Okay, so I think nakikita nyo na yung screen ko. If nakikita nyo yung screen ko, you thumbs up. Nakita nyo ba? Nakita nyo yung screen ko? Okay. Yan. So ito yung ating theme for today. Remembering Atelen na 14 years na we don't know whether she's dead or not. Okay? Ito yung pinag ko sa Facebook na lagi kong sinishare at nire-reshare naman ng mga kaibigan. Sa Bible, it says, in Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. I believe yung time na si Ate Len ay may sitwasyon siya, all are broken-hearted. But, ano ibig sabihin nitong broken-hearted? What does God say about a broken heart? Sabi niya, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Malapit daw si God sa mga broken-hearted. Okay? The good news, though you may feel defeated, God is closer than you realize. He is always with you and can heal your heart. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, well, siguro, na-refresh yung emotion, then you felt like may heart pain. So, rest assured, God is sharing with you in your pain. Therefore, just pray. Someday, malalaman din natin kung ano yung totoo. Siguro ito na yung plan ni God na kaya kami uwi. Baka merong revelation na mangyayari later on. Hindi natin alam. So, let's listen to this opening prayer for a missing person. Okay kayo ha? It's a very good prayer. Welcome to the prayer for a missing person. This is simply a prayer I've put together where I'd like to pray for anyone within the sound of my voice. All I ask you to do is to agree with me as I pray, and together we will seek our Heavenly Father. Please continue to meditate on this prayer for yourself, speak it daily, or listen to this over and over again, and allow the Word of God to reach deep into your spirit. Let us pray. Heavenly Father, we gather together and come into agreement in the wonderful and powerful name of Jesus. Where two or more are gathered, there you'll be in the midst of us, and anything we agree upon as touching, you will surely do. The Bible says if there's any unforgiveness, that it should be dealt with before praying. Therefore, we release any anger, bad feelings, resentment, or any other wrong attitude before you now. We lay it at your feet, and we release and forgive those who have wronged us. Father, in Jesus' name, there's no distance in the Spirit, and we thank you for the listener who desires a prayer for a missing person. Father, thank you that we can always run to you with questions. You are everywhere and know everything. Your thoughts are higher than our thoughts. Your ways are higher than our ways. You have made it clear that in your word, we are to come to you if we need wisdom. You promise to dispense all that we need to know liberally, and we praise you. We thank you for your willingness to give the listener answers, understanding, a clarification about the questions they're facing right now. Together, right now, we specifically lift up a missing person that the listener has on their heart. The listener desires, Father, closure, rescue, deliverance, restoration, and ultimately healing from this person that's missing. Whether they are lost, kidnapped, hiding from people or the law, missing after a disaster, calamity, war, the listener wants to know. Any reason is important to you, Father, because it is important to the listener whom you love. In agreement and on authority of your word, we ask for supernatural wisdom, revelation, and understanding about where the missing person is. Holy Spirit, we call on you to show, to lead, to remind the listener and all those who are connected to this missing person in Jesus' name. By faith in your promise, we believe we receive the answer now. We ask for discernment of the answer.
that you've provided to the listener and anyone else who is looking for this missing person. Help them to define and give shape to the answer as it comes up through their spirit into their mind. Praise you in advance. Thank you, Lord, for showing the listener whom they are inquiring about. In Jesus' name, we declare that they know the voice of the Holy Spirit and that He will not lead them astray or misguide them. The listener can trust what you tell them, even if they don't fully understand it. God, you have the best in mind for them. So regardless of how the answer comes to them, Father, and regardless of how you answer them, the listener will accept the answer and trust you. Yes, the listener has received your grace to understand what you're saying to them and to accept and apply your wisdom to their life as they walk out finding this person. Father, we thank you for a complete understanding of your answer. We thank you that you have made the listener wise with spiritual wisdom. Right now, the listener rolls their works, Father, on you. And Father, you will make their thoughts agreeable to your will so that their plans establish and succeed. You direct the listener's steps and you make them sure. They understand, Father. We declare that they understand and firmly grasp what the will of the Lord is, Father, in regards to this missing person. The listener stands firm in mature and spiritual growth, convinced and fully assured in everything willed by you. So, Father, we enter into that blessed rest, which is adhering to, trusting, and relying on you in the name of Jesus. Praise your name. The listener's path will be clear and open, and Father, when they run, they will not stumble. The listener will take fast hold of instruction and not let go of wisdom. The listener has let their eyes, Father, they've fixed their eyes right on you, and they've got their gaze straight before them. Father, in the name of Jesus, they look carefully on to how they walk going forward from here. Father, we thank you that you are instructing the listener in the way that they should go, and that you guide them with your eye. The listener does hear the voice of the Good Shepherd, for they know you and follow you. In the name of Jesus, they listen to your voice in everything they do, everywhere they go, and you are keeping them on track. In Jesus' name, we call in every supply needed to find this missing person. From the north, the south, the east, and the west, ministering spirits, go forth and bring in the supply. Father, please move upon the hearts and minds of all those who play a part in finding this missing person. Show them, guide them, lead them. We ask for divine connections to rise up to bring about an answer to this prayer. We call the evidence, the clues across the paths of those that can make a real difference in this situation. We call everyone, including the listener, refreshed and strengthened in Jesus' name. We just bind your peace, Father, upon each and every person affected by this missing person. We just declare that refreshing, Father, that rejuvenation in Jesus' name. We thank you in advance for an answer to this prayer about a missing person. We believe and receive everything we've prayed. You've heard us, and we give you glory in advance, for this prayer is answered. In the wonderful and precious name of Jesus we pray. Amen. Amen. Okay? So, that's a prayer for a missing person. And sinabi doon that God, with all of His divine connection, will guide us, lead us, kung saan yung lead towards that missing person. So, that prayer is a prayer. Sabi nga doon, already answered prayer. I believe from today na discuss or nag-zoom tayo with that prayer, maybe a few years from now, we can find the answer. That's the way I can. Okay. Next one. Oh, okay. This one is, i-share ko yung other video. I can only imagine what it will be like when I walk
by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Okay. Di ba? One more. Balik tayo sa slides. Okay. So, ito yung nakita kong photo galing kay Nanang si Ate Len whenever nagda-drive. Ito yung, I think, sa loob to ng bahay niya. So maybe let's take time and opportunity to share. Ang gagawin natin ganito, mamili lang kayo isa sa mga nandito. Unang question, nasaan ka nung unang day na nawala siya at how did you reacted upon hearing the news? Second question, ano yung isang bagay na na-appreciate mo kay Ate Len? And the last question, ano yung pinapanalangin at wish mo para sa kanya this time? Okay? So, pwede kayong mag-unmute. Pwede niyong
i-unmute yung mga microphone if you wanted to say something. Gusto nyo yung mag-share. Okay? Mamili lang ng isang question. Andiyan ba kayo? Andiyan kayo, Joy? Hello? Narinig niyo ba lang? Okay, so pwedeng kayong mag-unmute. Sagutin lang yung tanong diyan, any one of the question, i-unmute niyo lang yung sarili niyo. O ako yung mag-unmute sa inyo. So, mamili, nasaan ka nung nawala sa Ate Len? Ano yung isang bagay na appreciate mo at ano yung pinalangin mo sa kanya? Only one. Pwede ka mamili kahit isa lang para mabilis. O sige, mauna na siguro si Joy. Ikaw na, Joy, i-unmute mo yung microphone mo. Pili ka. Yan, hello. Ano yung namin, signal namin nawawala-wala. Pero yung yung nasaan ka nung day na and paano nag-react? Yung mga nung nawala siya Auntie Len, may school kasi ako yung pinaka-araw na yun eh. Kaso, nung kinaumagahan, ang unang nakilaba kami ni Mama dun sa bahay. Unmute mo. Si Mama. Huwag mo i-video para yung data mo tag dito. Yan, wala kami, man na yung signal dito eh. Huwag mo i-video para yung data mo hindi maagawan. Labas ka kaya dyan ng terrace. Ay, ikaw muna, Balong. Habang lumilipat si Joy Joy. Mamili ka lang ng isa. Nasaan ka nung nawala siya or ano yung isang bagay na appreciate mo, then ano yung pinalangin mo or wish mo sa kanya ngayon? Ako, yung unang question, nasan ako? Andito ako nun sa Manila. Nagwo-work ako nun sa Jollibee. Nung mga time na yon talagang si Auntie Len lang yung tanging kinokontak ko palagi. Kasi siya lang yung may cellphone nun para kamustahin sila Mama at para matawagan. Kasi ganun yun eh. Pumupunta si Auntie Len nun sa Rizal Park para kontakin ako. Nung time na yon, nung September na yon, kinontak ko si Auntie Len, hindi ko siya makontak. Hindi ko naman alam na nangyari yun. Yung umuwi na lang ako ng Isabela, doon ko na lang nalaman na yun na nga yung nangyari. Yung naging reaction ko nun, para akong nabigla. Kasi sinabi nila sa akin nila Mama, Balong, si Auntie Len mo, wala. Sabi, anong wala? Sabi ko, nawawala siya. Paano nawawala? Yun, kwento nila sa akin. Nagulat ako. Na parang iniisip ko lang na parang isang bagay lang nga na nawala. Na parang cellphone na nawala. Parang ganun lang ba yun? Parang ganun. Ako, napahinto ako. Nagtanong-tanong ako kay Mama, ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Yung nalaman ko yung nangyari sa kanya, naawa ako kasi walang kalaban-laban siya noon kasi ang kwento, andun lang yung dugo niya tapos yung may mga buhok ganun. Parang naawa ako sa kanya siyempre. Yun. Yun yung reaction ko noon nung nandun ako, sana natulungan ko siya o na yun lang yung sa akin. Elboyet. Okay. Ayun. Okay, sige. Thank you. Joy, okay ka na? Oo, ayan. Hello? Okay. Yan. Baguhin ko na lang siguro yung yung isang bagay na na-appreciate mo kay Auntie Len. Ang pinaka na-appreciate ko talaga kay Auntie Len, grabe yung generosity niya. Sobra.
sobra talagang hindi ko makakalimutan yung andiyan dyan parati siya kung may kailangan. Kasi parang talagang naging sandalan siya ni mama at papa. Hindi lang financially, kundi yung pagpapalaki sa amin. Madalas yan kahit na yung nasa Rizal Park o sa Tagaran pa nakatira noon, naalala ko talagang madalas talaga namin siya nakikita halos everyday. So parang magulang talaga siya sa amin na nangangaral. Masipta din siya yung yung talagang Joy, yung ganyan. Sasabihan kanya na, ano yung ginagawa ninyo? Dapat hindi ganyan. So parang talaga, hindi lang talaga financial support yung niya. Nandiyan talaga siya, physically present siya para talaga siyang magulang. So na-appreciate ko talaga siya nung simula nung bata ako talagang always present. Yun. Nawala ulit. Okay, sige. Okay, yun. Tapos ka na, Joy? Oo. Yun Okay. na. Yun. Ay, nag-join si Jury. Yun. Parang nawala din kami ng magulang nung nawala siya. Okay. Jury, gusto mo mag-share? Kahit isa dyan sa mga tanong. Uncle? Hello? Yeah, Jury. Hello? Naririnig niyo ako, Uncle? Oo, narinig namin. Sige. Ano ba yung questions? Okay. Yung first question, nasaan ako nung nawala si Auntie Len? Year 2006. Ang natatandaan ko, ako yung huling pamangkin niya na nakasakay sa sa pick-up niya bago siya mawala. Kami noon nag-Abrenicas Domi House kami noon. Parang Okay. Wala signal. Sige lang. noon. So, andun na kami sa Tagaran. So, yun yung pagkakatanda ko last 2006. Then, yung isang bagay na ma-appreciate ko kay Auntie Len? Hindi ko kasi narinig yung mga kanina. Pero for sure naman, uniform lahat ng isasagot namin magkakapatid. Para kasi siyang para siya yung pangalawang nanay na namin. Kapag may kailangan kami, tapos kapag kahit nasa anong aspeto, financial, tapos sa lahat ng support nandyan si Auntie Len. So siguro yun yung isa sa ma-appreciate ko na kahit wala siyang sariling family, tinuring niya kami na bilang family niya. Lalo na kaming mga anak ni Mama. Parang feeling ko kami yung pinaka nag-benefit sa kanya. So yun yung pinaka ma-appreciate ko. At saka maraming bagay, although bata pa kami noon hindi na namin siya nakasama ngayon na capable na sana kaming tumulong din sa kanya. So sayang lang. And yung last question is, ano yung panalangin at wish mo para sa kanya this time? Siguro feeling ko yung family natin, parang tapos na tayo sa healing process Parang ang kiniklaim at pinipray na lang natin is para makapag-move forward is yung kung ano yung totoong nangyari. Parang yun na lang yung nilook forward natin Kasi for the past 14 years, napagdaanan na natin yung maraming emosyon. So feeling ko tinulungan tayo ni Auntie Len in a way na para mag-heal. So ngayon, para ang nilook forward ko na lang is yung malaman natin yung totoo. Para sa ganun, mabigyan din natin siya ng karapat-dapat na tribute. Kung ano man yun. Tama. So yun lang, Uncle Boyet. Okay. Thank you. Si Ate Bel. Ate Bel. Unmute mo, unmute. Tayo, unmute. Okay. Sagutin yung question. Nasaan ka nung day na Unmute ba? Tayo?
Nasaan ka nung araw na nawala siya? Anong reaction mo? Number 2, ano yung isang bagay na appreciate mo? Kay Kathleen. Then number 3, ano yung pinanalangin mo na lang sa kanya ngayon? Oh, Yan. sige. Ako, si Len, talagang ano ko sa akin si Len, yung masakit ang kalooban ko na wala siya. Nung nawala siya, nasa bahay ako noon. Maganda ang ano pa namin noon, samahan namin. Kasi Wednesday doon, di ko maalis yung sa isip ko. Merkules na isinama ako pumunta sa Rojas. Ang ganda ng banding namin dalawa. Kasama namin si Juan, si ano ba, Sol. Ngayon, nung Wednesday, sumama ako, the whole day yan. And then Friday, sinasama ako, inayawan ko dahil may ginawa ako. Yung nung natandaan ko nung sumama ako sa kanya, may motor na sumusunod sa amin na barurot ng barurot. Ngayon, doon sa kanto ng Kapatuan na maraming kahoy, na mga kahoy na mga malalaking kahoy, doon kami huminto, kumain. Ang ganda ng ano niya sa akin, kaya hindi ko maalis sa isip ko sila. Kahit kailanman, di ko maialis sa isip ko dahil siya ay na masakit ang loob ko na wala siya. Kasi siya ang parang katuwang ko sa buhay ko, lalo may anak na ako, meron yung mga anak, mayroon na kayo. Siya ang parang best friend na kapatid. Kapatid ko, best friend ko pa. Kasi lahat mga problema ko, doon ako nagsasabi ng mga problema ko. Siya ay kaagad naman bigay na kaagad ng tulong sa akin. Yun ang masakit sa loob ko na hindi ko makalimutan hanggang matanda ako o wala ako. Kaya nga, ang ko kay Len, sayang nga sayang si Len na wala sa atin dahil kung ngayon sana meron siya kahit anong hirap niya noon dahil yung mga anak ko, kayong mga anak ko, tinulungan niya, baka masaya siya na ganyan ang nangyari sa inyo na magandang future na ninyo, may nakapagtapos na kayo, may trabaho na kayo, kahit naghihirap pa nga sana ngayon, meron kayo din na tumutulong sa kanya. Kaya si Lene, palagi kong sinasabi kay nanang sayang na sayang nila yan. Uri kaskasay ng kumada. Isuna uri niya tiligrigat tayo. Tayo isuna tikas lala aksulbar amin ng problema. Ito tunggal may sa kada tayo. Nang nangro na kanya. Ado nga problema. Ito nga amin kanya ti problema. Kat isuna lang tati papapanak ka na yun. Kasla tayo dun sa Rizal Park na walang bahay. Parang inampun na ako na kung ano man ang problema ko na Len, ganito ako. Sige, wala akong pera, wala lahat, Len lahat ang tinatagbuhan ko. Kaya ngayon na siya ay sa Lord, tapos yung gumawa sa kanya ay pagdusahan niya rin. Parang ganun matatag na rin ang loob natin sa kanya. Then kung meron sana siya o hindi natin wala o meron, maganda sana kung meron dahil tayo yung marami tayong magdamay sa kanya. Then na 14 years na nawala siya noong September 20. Yun, hindi ko maalis-alis sa isip ko yung pinakawala niya September 29 year 2006, Friday yun. Kaya sayang na sayang siya talaga, Tikwa. Best friend na kabsat na iso amin na paktarayan tibigat. Tapos kasi ito nangyari ko. So nga, 14 years anniversary, dead anniversary natin natawag mo iso na. Rekas ka sa nung lalipin tayo iso na ta. Ito nga sakripisyo, tinayawat na katatay ng nangro na katatay ng anak ko. Ang buyo, tirigat tayo iti. Nawan ti awan, ilan amin, ti pagtarayan.
Okay, di ay? Okay, si Nanang. Nanang, final, bago ako. So, Nanang, i-unmute ko kayo. Ay, hindi ko ma-mute. I-unmute yun man. Okay. Si Basang pa, Uncle Boyd, mamaya pala. Sige, O, ni Basang pa lang. Ay, Ninang, Kalboy, Basa. nandito na ako. Nakalabas na ako. Nandito ako. Kasi bibili ako sa Kwan sa grocery. O, ngayon. Dito Mamaya ako na si sa Basang. labas. mamaya na daw si Basang nang. Sige. Harod. Ako Enilen. na lang. Mm-mm. Sige, ikaw na nga, Rod. Basang. Diyak Pwede ka na ba magsalita, Basang? Ikaw muna. Diyak Sige, masulot. ako muna. Nakikinig ako dun sa messages niyo. Siyempre ako yung panganay na ako. Ako yung may mas maraming experience kay Tita Len, kay Auntie Len. Naalala ko yun, yung nawala siya. Hindi ko alam kung anong araw yun, pero alala ko kasi noon, September, malapit na akong mag-graduate. Mga November, matatapos na ako, 2006, 2007, mga ganun, malapit na akong mag-graduate. Naalala ko noon, nag-OJT ata ako, fourth year college na ako noon eh. Tapos ng gabi na yun, si Auntie Len kasi, lagi ko siyang ka-message. Kasi nung nag-aaral ako sa SLU, alam naman nating lahat na talagang laki na, siya yung talagang malaking tulong niya sa akin, siya yung nagpaaral sa akin eh. Sila mama, pero malaki yung tulong niya na talaga na siya yung nagbibigay ng tuition ko bago ako pupunta ng Baguio, bigyan niya ako ng allowance. Tapos sinasabi ko sa kanya, kahit ultimo wala akong libro, wala akong uniform. Nung gabi na yon, naalala ko pa ng mga mina-message ko sa Auntie Len. Sabi ko, Auntie Len, kukunin ko na yung uniform ko kasi mag-OJT na ako eh. Tapos, matagal ko siyang, nagtaka ako kasi hindi siya nagre-reply. Kasi kilala ko si Auntie Len, kahit na busy siya, laging meron yung cellphone niya sa kanya. Yun nga, siya lang yung contact namin kay mama. Kasi nung time na yun, hindi ko alam kung wala pa atang cellphone sila mama o sira yung cellphone nila. Siya yung lagi namin contact sila mama o baka walang load sila mama. Kasi di ba nung time na yun, mahal ang load eh. Siya yung lagi kong kausap, tinatawagan na, Auntie Len, kumusta na sila mama, gano'n. Nung gabi na yun, hindi ko siya makontak. Tapos meron akong feeling. I had the eerie feeling na hindi maganda. Kasi first time na hindi siya nagre-reply sa messages ko, first time na hindi ko siya makontak, na hindi pa nangyari mula nung nagka-cellphone ako na meron siyang cellphone. Na kahit na mag-message ka agad yan, kasi alam ko na laging meron sa kanya yung cellphone niya, kasi businesswoman nga siya eh, yun yung trabaho niya. Yun yung feeling ko, kahit hindi pa sinasabi sa akin na may hindi magandang nangyari kay Auntie Len, may feeling na ako na may hindi magandang nangyari sa kanya. Malakas yung kutob ko kasi nung gabi yun hindi ako makatulog. Tapos, yun, na mabigat, na may iniisip ako na sabi nila na may pinuntahan siya. Ayaw nila sabihin siguro sa akin kasi exam ko nun eh. Exam ko sa SLU. Ayan. Yun. Tapos, ano yung maalala ko kay Auntie Len? Maalala ko thankful ako sa kanya. Thankful ako kay Auntie Len kasi kung hindi sa tulong niya, hindi ako makakatapos, hindi ako makagraduate sa SLU, na may time na hindi na ako kayang pag-aralin nila papa kasi wala na akong allowance. Pero kung hindi doon sa suporta niya financially, morally, hindi ako makakagraduate. Sabi ko sa kanya yun, nag-graduate ako. Maraming salamat kasi malapit na ako mag-graduate. Hindi naman niya ako nakitang nagmarcha. Siguro matutuwa siya kasi kahit hindi ako mayaman ngayon, marami na ako napuntahang lugar. Yung trabaho ko, thankful ako kasi hindi ako hindi ko mararanasan yung mga nararanasan ko ngayon kung hindi niya ako natulungan. Hindi niya ako natulungan na, hindi lang yung financially, pero hindi niya ako natulungan na maging mas malakas, na mas masigasig, kahit kahit wala ka, kung gusto mo yung isang bagay na gusto mo, magiging hardworking ka, magiging resilient ka,
Yun yung pinakita niya sa akin na kahit ano yung mga naranasan ko na trabaho, na kung ano man yung naranasan ko in the past, naging model ko si Auntie Len para maging keep going lang ako. Nakita ko na yung pinakita niya sa atin na yung pagmamahal niya sa family niya, tapos pinaranas niya sa atin na yung buhay na gusto niya na maranasan natin kahit wala siyang naging sariling family, pero tayo yung buong family niya, tayo yung binigyan niya ng tinulungan niya tayo magkaroon ng future. Kaya thankful ako sa kanya kasi kung ano yung napagtapos sa kami magkakapatid kasi tinulungan niya kami. Yun lang yun. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin, napapaginipan ko pa rin siya. Siguro matutuwa si Auntie Len kapag nakita niya na nakatapos kami, na ganito yung narating namin, na kahit pa paano, meron kami, ako matutuwa siya, meron na akong anak, kasi balong meron ng pamilya, na sayang lang hindi niya sana makita niya na ganito yung naging future namin, na kahit na naging mahirap yung buhay namin dati, na kami magkakapatid, nagpursige kami, nag-aral kami para may haul yung family kahit pa paano, para magkaroon kami ng stable na trabaho. Yun lang yung message ko. Okay. Yun. Thank you, Basang. Sige, mag-grocery ka na. Ha? So, si Nanang na. Nanang, i-unmute ko. Masursurutan. Mabalinan. Pagkakang masursurutan, di magpagkakon. Inilen, dati nga, ang titipapanan na dumagas ijay balay, may kuy-kuyugak kanya na umayak met ko na, apay pabela papanan nyo haman, umayak agasak sa kayak ko ijay sakay na. Naminsan pa na napang kami ijay San Mateo, nagbalon kami manindaytan. Tinanganan mi, ijay yan kay Bagan Maribel nga, dati kay kayo na, no, dati restaurant ijay Bel. Nga kuha pagpagmanan, kuha magbalbalon kami. Itata kada iti nung kumalipatan. Ado nga memories ko ni Marilyn kanya. Anak ko nga rodisona. Dati sakit ko, no, asino di tantin na pag-ipanan ka mga kanya ko ni pa doktor. Binaon na pa ang ti Dr. J. Liliw Laguna. Dr. Brosas, kadwak na Rosie, nag-arkila kami tilugan. Naayat unay, nadunggo nga anak ni Marilyn, nadunggo nga kamsatyo. Ayat na lang makaur-urnong akmat, iman. Kana yun, inyalocatean naktikwa pag deliver akmat lata. Itinaudi nga pinag sarita mi kanila. Di September 26 year 2006. Anda yan da Maribel, nandanong kami, nanang mag-deliver kano bigat ko na. Kami sisapsapahan hanggang man magpakarabyanan ko na, nawin ko na. Ibirok-birok na lang timan pati jay panagkaroon ko iti kwarta. Tapno iti kastagat dati. Mayamot ko lang ba't ka nagita danene kaniboyat tagad-adal dahi nga mahangko mat binukbukunan ta iso naman ang ti kadwak kuha na ti tuition wak ti allowance noon ta kasapulan da nga kuha o sige ka mangipanon ka mangituro pinagad-adal na boyat ko ti nene nakalaglagan unay kuha at iso na nga kadwak nga kuha nagpaadal at damat kwarta kining dahil ko na ako, nagwak di allowance, tuition kanya, dagan-dagan. Doon na pa yung nakasapulan na isunan. Na kayat na nga tagatangan.
Kaya't ko ti kastoy manang len. Kunada makakatgatang damat lait kan na mahi kumatang damat latan lalo no kukuyog kami nga mapadbagyo. Itat taga di nga pinag-deliver ko. Rabi iti marbangon ti Miyerkules. Narabiyan na masimbang pet. Iti 5 days in na ko mga kwa. Ilocano latan ata mo yung matang Ilocano. Inak ko may remit DJ sales ko kanyana. Hanggang adamat ni Sol ngay may nangala. So, nag-desisyon na ngayon ko nula bigatin, di pa panpo ko na. Hanap at nakapalan, hindi kinabigatan na. Hanap nakapan. Nakastang biyernes di Jayen. Inata, di napanap yan danene. Ito yan danene. Ako agita kay dito ilatan nanang ko nana. Di nagita at jay. Ay hambang hindi. Kuya nagita at jay. Kadkaduwak nga ron nga ni Joy no kway di kadkaduwak nga itultulod na kami di kagaran nga di nga rabi iti Martes nagtatagmo tayo ipagbagakon sila digit ko. Ini kada di rabi iti Martes nga tulod na kami itay. Nabayag pa nga nagngakwa na di miningmingan na si Jeruan na nanang mabit kayo kung kuna na kanya. Kami di jay nga kung nga papaninan niya na iti Biyernes. Kinabigatan man ganti ang daakyan na nene. Kuna ni nene, nanang nakagsingir ko na EJ Rojas. Agpati ka pa lang ka nagitong big. Di won ko na kumat. Ng gayam na amuan ni nene nga awan isunan. Iti rabi, di Sabado, nang tawag ni nene kanya tahambay si Mangkot. Nanang, ita ka pa lang takwa, ang dati asikas mo nga akwa, customer ko. Inlimliman na kanya, tikawan ni Marilyn, isang pagsasagitan din natin po. No kumain bagada, idikwa nga dagos, dawin ros, kanisol, ang birok na tirabiin. Anda ni Jay sa kaingan, kuha nakaparada, Jay balay, ang damot si driver, Jay kumanga kuha. Kamangin maneho. Nakaruwarda ko mga nang biro. Inutan, Sabado, Domingo, hanggo pa lang ako. Inak ko makadama ng mulen, pero na kanya na tabakano kuha, kami agsimpay, Jay kuha. Jay gibang ko na. Ko na naman. May sindahan na masangsang utata na kuha deliver da ko na kanya. Inata nagawin ak de balay. Sipay lang nakaamuak ngawan nila ni Boyet. Isuhan ko ang mukukukod ng nagtulag-tuak na akuan. Isila digit ko tikaawan na. Kasi diyan nga kaawan nila. Tirik na kaslaak-laag mauyong idin na pati lupot ko pa yan di maging pinipigis ko. Di pinagdagurahi ko kanya na kunamat naging day nagpapabanak na pagpahulaan, ibaga na nagsubli isuna, anda isuna, agamit ko. Awan mo tinangyari, kanina nga pinagpapahula. Anda na hulaan, Kas may isa nga ina, nasakit o na itinagan ko, di kaawan na. Iso matal talaga, ti sandal tayo nga pamilya ni Marilyn. Uray nene, nagitip, may mornis ka na ikuha na ganyan nene. So, natattahan ko may kat nga panunutin. So, nanduma no ang lumalagip ko yung suna. Kaya ko mga araw ko, friend, anak ko, nga ako. Ang ba't makita ka niya. So, natattahan ko may kat nga panunutin ni Marilyn. Uray, paano tuman?
kita lang. Ano, dagiti memories na maikuha na kanya. Tayo, tapay na minsan, ano ko, hindi yan, dati kayat na luto, pangitan niya, balay. Nang palutod din naraan, kaya anak ko, people. Sumango nga mga nala ng pinggan, dan ganisol. Nabartik ni tatang yung agungkungan, nayo ko na lang ang star report. Timaray na marilan, ganisol, people, ko na kuha. Rimuar tadi ang muda kat mga latigwa pangpur. Ano, dagiti na nakaladladigit ka na aranasan ni Marilan ka sa atang nyo. Kasi lang hindi mga nangalaman ti forward na doon ni Manong Yumong naging maneho isang pagtatya balay. Sige naman pinasabtan ni Datang yung idantikwan ng buwelta naman si Manong Yumong na bangkwit ng danod di ka nun sa ijay ko ang iperdi. Ano na giti nakalalagim na kasama yung tulong ni Marilan kada tayo. Minum kape ti danom garod. Bungan na amin. Anang, minum kape danom. Iko, bigyan tubig si lola mo. May ablatan na Marilan. Ha? Len, sa dinuman yan mo, anak ko. Ikararagan ka, anak. Iti, nubilang man na si Bilyang Kapay. Si kapag ni agawit kanyang anak ko. Ano awan kandila. Ni Apo, makaambo ka. Ang husgano siya sino ng ranting ka. Isuti karararan ko makanalan. Yung talaga, kaya't ka nga makita ko, Marin. Kaya't ka nga makita, anak ko. Nasakit unay kanyak si kapanaw mo. Nasakit unay si panakapupaw mo, anak takma. Huwag ka nga nakita noon siya tinagtungtong palam. Sige na lang ka. Minum kape garod. Pwede matamdama. Okay yan? Oo. Okay. Okay. Let's continue. May videos akong isi-share. Let's continue. Let's. Kita nyo? Kita nyo? Wood. Sorry tayo i-mute kayo. Okay, yan yung video yung ginawa namin nila Balong. Ngayon, Kita mo, Balong? ikinalulungkot namin yung nangyari sa'yo. Wala kami lahat nagawa. Hindi namin alam kung sino yung gumawa sa'yo. Ako, nalaman ko na lang nung nangyari sa'yo 2 months na nung umuwi ako sa Isabela. Ina-expect ko nung Christmas na yon magiging masaya kasi yun din yung time na dinala ko si Ed sa Isabela, ipapakilala ko siya sa inyo. Siya na yung asawa ko ngayon, may 4 na kaming anak. Until then, sobrang nalungkot ako nung nalaman ko yun, na akala ko na wala ka raw, na parang yung isang bagay na nawala na lang bigla, na
iniisip ko na parang ganun na lang ang nangyari sa'yo. Ngayon, Auntie Len, talagang pinapasa Diyos na lang namin ang lahat. Tanging ang Diyos na lang talagang nakakaalam kung sino man yung gumawa sa'yo nun. Meron akong na dati na talagang kung sino man yung gumawa sa'yo noon, talaga nagagalit ako. Pero as a disciple, talagang inaasa ko na lang lahat sa Diyos. Ganun din sa family, sa mga kamag-anak, mga kapatid mo, sa kila mama, kila lola, talagang nagdadalamati silang lahat kasi hindi ka nila nakita. Gusto ko lang magbasa ng scripture na isinulat ni Apostol Pablo na talagang encouragement para sa mga naiwan mo rito. Sabi dito, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob nyo. Lapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit nyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo ay na kay Kristo Jesus. At ang kanyang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ito ay nasa Philippians 4:5-7. Naniniwala ako na ito rin yung gusto mong sabihin sa mga naiwan mo, na talagang huwag kami mag-alala, sa halip ay ilapit namin sa Diyos at manalangin kami ng may pasasalamat. Tilena, alam kong isa ka ring maka-Diyos at yun ang gusto mo na sa amin mga pamangkin mo, na lagi rin magdasal at magpasalamat. Salamat, Auntie Len. Saan ka man naroon ngayon? Short message as we remember Ate Len. When nakita ko yung message ni Nanang, parang nagkaroon ng kurot sa puso ko. Kaagad I really felt the loss kay Ate Len, and really miss her. 14 years na, and it's so sad na as a family hindi natin nakuha yung justice, hindi natin nakuha yung nararapat. But I'm faithful and I know that God knew and saw what really happened. Ang hirap kasi we are nasa taas tayo ng nowhere. But for Ate Len, wherever you are, either you're alive or you're dead, I pray that one day we're going to see you or find you. Although marami ring stories na nangyari na may nangawala, nakita pa. Meron din yung stories na nakita na nawala din, di na nakita. So anyway, I just hope that God will reveal to us soon and very soon. Auntie Len, good afternoon sa'yo kahit kung nasaan ka man ngayon. It's been 14 years na hindi na tayo nagkita. Naalala ko pa yung araw na nawala ka, tinatawagan kita noon, pero hindi na ma-reach yung phone mo. Auntie Len, gusto ko lang magpasalamat sa lahat-lahat na ginawa mo para sa akin. Salamat sa tulong, salamat kasi tinulungan mo yung family natin para mapag-aral ako, lalo na yung mga magulang ko. Dahil sa'yo, nakapagtapos ako ng university, nakapagtapos ako sa SLU. Salamat sa pagmamahal. Thank you kasi binigay mo lahat-lahat sa amin, kahit sa buhay mo na hindi lang din makatagal, pero alam ko na mahal mo kami. Binahal
mo kami, binigay mo yung buhay mo sa amin, tinulungan mo yung family, tinuruan mo kami na hindi maging madamo at tumulong sa magulang. Salamat po, Auntie Len. Ngayon, dito na ako magtuturo. Meron na akong anak, meron na si Tay. 4 years na rin ako nagtatrabaho dito sa Kazakhstan. Thank you dahil kung hindi sa mga tulong mo, hindi ko mararanasan itong mga ito ngayon sa buhay. Isa sa pinakamalaking blessing na binigay sa akin ni God. So, thank you, Auntie Len. Nag-pray ko na saan ka man. Sana maging masaya ka. Na alam ko kung kasama mo si God. Alam ko na kung nasaan ka man, sana kasama mo si God. Sana mayroon kang peace, may forgiveness sa puso mo kung ano man yung nangyari sa'yo, kung ano man yung ginawa nila. Kasi alam natin lahat na si God lang ang makakahil sa lahat-lahat ng mga masasamang nangyari sa atin. Tilen, salamat sa lahat-lahat. Hanggang sa may natin pagkikita. Alam ko, sana hindi soon. Maybe after a couple of years, after 15 years, magkikita tayo sa church mo. Sana marirecognize mo ka rin. Salamat sa lahat-lahat. Hindi na masasabi ko. Salamat. Masaya ako kasi malaki yung naitulong mo sa amin. Malaki yung naitulong mo sa amin personal. Tinaruan mo ako maging malakas. Tinaruan mo ako kung ano yung essence ng trabaho. Tinaruan mo ako maging independent. Thank you for everything. Okay, that's for the video. Let's continue with yung ating slides. Okay, so nakikita nyo ha? Ang purpose ng ating activity, remembering Ate Len, is number 1, yes, we remember her. That's number 1. Number 2 is kailangan nating makita that God is in control din. So, may mga ipapakita akong mga prayers na sundan lang natin. Then meron ding videos na nangyari sa Amerika previously na kung saan may mga nawala na tao pero biglang nakita. May mga nangyari lang sa kanila. Meron naman yung iba talagang nawala totally. Okay? So, eto. Tignan nyo. Ano nangyari? Yan. Okay. Tingnan nyo to. Inspiring ito. Nangyari dito sa mga tao sa Amerika na nawala pero people that were mysteriously found alive. You might be surprised how often this kind of thing happens. Whenever someone goes missing, it's a tragic and terrifying event. The person's loved ones go through a tremendous amount of anxiety and fear, wondering what happened. Too often, so much time goes by that they have to give up and declare the person dead. Consider their surprise and relief when that loved one shows up after years of being gone. We can only imagine what that might feel like, but we can at least hear their stories. I'm Mike with List 25, and here are 25 missing people that were mysteriously found alive.
just wanna be a boy. I'm a kid that all watching something. 25. Melvin Uphoff and Jacqueline Rains Crackman, a couple from Nebraska, had been missing for over 44 years. He left at 31 and she at 18. The entire time it was considered a cold case murder, but in 2009, an investigator located them alive and well. They had both decided to leave their family behind and start anew, but didn't want to give out their new location. 24. Lucy Ann Johnson went missing in 1961, leaving behind her 7-year-old daughter, Linda Evans. Initially, police considered it a murder and even dug up their backyard to find a body. The case turned cold until 52 years later. A much older Evans put an ad in the paper for her missing mother, and someone replied saying it was her mother. It turns out that the person who answered the ad was Evans's half-sister. Apparently, Johnson's husband had been abusive and had multiple affairs. She tried to leave and take the kids, but he wouldn't let her, so she left and started a new life. 23. In 1984, a computer science student named Petra Pashitska was reported missing after not showing up to her brother's birthday party. A massive manhunt ensued, but no body was found, and her case was considered a murder. When a known rapist and murderer confessed to her killing, she was declared dead in 1989. Except, she wasn't really dead. 31 years later, she was found in Dusseldorf under a new alias. She wouldn't give a reason for why she left, and she didn't want to speak to the family she left behind. 22. At 28, Lula Gillespie Miller gave birth to her third child, but feeling she was too young to be a mother, gave them up to her parents and took off in 1974. Many of her family hoped they'd find her again and never gave up hope. Eventually, they were able to get an investigator to go digging. 42 years later, they found her living in Texas under an alias. She didn't want to meet with family, but gave over her contact information for her daughter Tammy. 21. At age 28, Judith Bello, a wife and mother of 2, went missing with her car totally abandoned in Stanwood, Washington. Police considered it a murder case, but it went cold. In 2011, after 18 years, she was found living 2 states down in Southern California with a totally new family. She reportedly left her children behind because of her abusive husband. 20. At the age of 21, Edgar LaTulip disappeared. He suffered from mental health issues, including having a mental capacity of a 12-year-old. He wasn't seen again until he remembered who he was and came forward, now in his early 50s. He hopped on a bus to Niagara Falls, and somewhere along the way hurt his head and suffered from amnesia, forgetting who he was. He agreed to a DNA test, and it came back positively identifying him. 19. At the age of 26, Spanish doctor Carlos de Salazar went mysteriously missing and was later presumed dead in 1995. 20 years later, mushroom pickers in Tuscany found him living in a nature reserve. Suffering from severe depression, he decided to leave his life behind and become a hermit, and subsequently lived there for those 20 years. 18. On June 30th, 2009, U.S. soldier Bo Bergdahl vanished while serving in Afghanistan. Later, it was discovered Bergdahl was a prisoner of war in a Taliban prison. President Obama secured his release in 2014. It was later discovered that Bergdahl snuck out of his post in an attempt to trek over to another operating base and tell the general there that his base was being poorly operated. He also wanted to get more intelligence about the Taliban as a leverage. None of that happened, and he was captured instead. Bergdahl pled guilty and was sentenced to no time in prison, a dishonorable discharge, a $1,000 forfeiture, and a reduction in rank from sergeant to private. 17. During the Russian-Afghan War in the 1980s, Bakhretin Kekimov fought for the Russians when he was wounded in battle. The locals took him in, cared for him, and he healed. Rather than heading back to his troop, he stayed in the village, got married, and changed his name to Sheikh Abdullah. Later, a veteran organization hunted him down, but when they found him, he was 53 and practicing herbal medicine in Herat. Sandeli. 10. An unidentified woman on an Icelandic tour went missing, and a search party quickly was underway to find her.
She was described as a 160-centimeter Asian who was wearing dark clothing and could speak English well. However, this woman wasn't really missing. She had left the tour to change clothes, and when she returned, no one recognized her. She joined the search party of 50 people all trying to find her. Of course, she eventually found out she was the one they were looking for, and she told authorities she was safe and sound. 9. When he was 5 years old, Julian Hernandez's father, Bobby, took the child away from his mother in Alabama. His mother put out a missing person report, but they didn't find him until Julian was 18 and applying for college. A social security discrepancy brought him up in the missing person database. Julian had no idea he was a missing person. Subsequently, Bobby Hernandez was arrested and tried in court for kidnapping. 8. In 2002, Elizabeth Smart, age 14, was kidnapped at knife point by Brian David Mitchell and his wife Wanda Barzee. While in captivity, she was repeatedly raped and assaulted. This continued for 9 months, until she was recognized and rescued while out with the couple in Sandy, Utah. 7. Robert McDonough suffered from dementia at age 73 and was reported missing in Leamington, Maine. The local news crew reporting his disappearance on Monday at 4 p.m. on WMTW found him during the exact broadcast reporting his disappearance. McDonough came out of the nearby woods and walked right up to the camera. 6. At age 15, Danielle Kramer went missing in 2006 and was later found by police in a local neighbor's house nearby. She had been locked up in a closet with a dresser covering the door. Her captor was 41-year-old Adam Galt, an acquaintance of her parents. Supposedly, Kramer had had a troubled childhood and ran away from her parents often. It's unknown how she ended up with Galt. 3. In 1991, 11-year-old J.C. Duggard was abducted outside her home by Philip Garrido. Duggard was held captive in a shack in Garrido and his wife's backyard for 18 years. She was repeatedly raped and lied to. While in captivity, she also gave birth to 2 daughters and developed a case of Stockholm Syndrome. She was rescued in 2009 after Garrido visited the UC Berkeley College campus with their 2 daughters, and his suspicious activity led to JC's discovery. 2. In 1990, Winston Bright vanished without a trace, leaving behind his wife Leslie. After a decade, she declared him legally dead. Since he was dead, she collected his pension from Verizon to care for their children. 20 years later, he returned with the name Kwame Seku, claiming he had had amnesia and wanting to claim his pension for himself. Needless to say, not many people bought the amnesia story. 1. Okay. O, di ba? So, may mga kwento rin. Wala na akong na-research about sa Pilipinas but in America, marami mga kwento na nawala, dekada. Imagine mo yung isa, bata pa lang siya hanggang sa 44 years na nawala. Nag-change na lang ng name. Yung iba may amnesia, may amnesia tsaka dementia ba yun? Maraming kaso, maraming senaryo, pwedeng possibilities, hindi natin alam. Okay? But isa sa mga anggulo din na tinitignan natin ay business-related yung nangyari sa kanya dahil merong other parties tayong suspect. So, maraming anggulo dahil meron din siguro, masasabi natin yung sa atin kasi maraming kaibigan. And then, meron din silang mga adventure before about mining. Hindi ko alam kung gaano katotoo. But nevertheless, ano man yung sitwasyon, only God knows. Now, last portion ng ating sharing ay gusto ko lang ma-build yung faith sa atin by relying everything to God through prayer. Okay? So, eto, listen to this prayer. Father, you know my heart. You know my needs. You know everything that's happening. I know that you're bigger than any problem,
You're bigger than any circumstance. And yet, I do feel scared right now. I do feel hurt right now. I don't understand right now. But I know that you do. And so I open up my heart. I open up my mind. I open up everything that I have, knowing that you are in and through and as all of it. And so, Lord, I know that your healing energy, your perfection, your comfort, your exquisite care is right here. I count on it. I let it fill me up. I know that you're healing my loved one. I know that you're healing their mind. I know that you're soothing their soul. I know that you're taking care of their body. I know that you're rushing in with whatever is needed right now, because I don't know what it is and I don't understand, but I do know that you do. So I know that you're there, right where they are, loving them, comforting them, embracing them, soothing them, consoling them, empowering them, rejuvenating them, regenerating them, doing the perfect work that only you can do. I know that you're healing my loved one. I know that you're taking care of their needs. I know that you're blessing anyone and everyone that is in contact with them, supervising them, showing up in the world as a caregiver for them. Thank you for healing them. And thank you for allowing me to be a healing energy, a healing force for them right now. Thank you for using all of this for the good of everyone somehow. Thank you for healing, for regeneration, for comfort, for blessings, for peace, for exquisite care. I'm counting on you. And I'm recognizing all the ways that you're answering my prayer. Thank you. Thank you. Thank you. And so it is. Amen. Sa gitna ng mga pinagdaraanan natin sa buhay na ito, buong pag-asa at pagtitiwala tayong kumapit sa ating Diyos na tapat na nagmamahal at nagkakalinga sa atin. Kaya manalangin tayo. Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan mo ang lahat ng umaasa sa iyo at wala na kaming kakailanganin pa kapag ikaw ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. Kaya't naipasya kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga alalahanin ko sa buhay para sa hinaharap. Maaaring ipagkait sa akin ng tao
ang mga bagay sa mundong ito at ang mataas na katayuan sa lipunan. Maaaring alisin ng karamdaman ang aking lakas at kakayahang mapaglingkuran ka. Maaaring dahil sa kasalanan ay mailagay ko pa sa panganib ang ating ugnayan. Subalit, hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Aalagaan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay at hindi magtatagumpay ang mga kapangyarihan ng impyerno sa pag-agaw nito sa akin. Jesus, ikaw ang batong sandigan ko at ang aking kanlungan. Ang aking tiwala sa iyo ay pumupuno sa akin ng pag-asa. Kaya't nakatitiyak ako ng aking walang hanggang kaligayahan, sapagkat matatag kong inaasahan ito at lahat ng aking pag-asa ay nasa iyo. Alam na alam kong ako'y mahina at pabago-bago. Alam ko rin ang kapangyarihan ng tukso laban sa pinakamatatag na katangian. Bilang panghuli, ako'y naniniwala na ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Kaya buo ang aking tiwala na pagbibigyan mo ang aking mga inaasahan mula sa iyo. Kaya't umaasa ako na tutulungan mo ako sa paglaban sa lahat ng makapagbubulit sa akin sa kasalanan. Na ipagsasanggalan mo ako laban sa mapanlinlang na panunukso ng diablo at pagtatagumpayin mo ako laban sa mga kaaway sa kabila ng aking kahinaan. Umaasa akong hindi ka titigil sa pagmamahal sa akin at mamahalin din kita nang walang katapusan. Sa iyo o mapagmahal na Diyos ako umaasa. Huwag mong hayaang maligaw ako. Amen. Amen. Okay. I hope na sa bandang huli, we were encouraged, motivated that God, siya lang yung makakatulong, pagbigay solution. And so yung nag-scripture nga kanina, di ba? God is close to those who are broken-hearted. So now, I know, I can feel everyone has a broken heart. God is so close to you. Take that opportunity na mag-pray and ask help from Him. So bukod dyan, nilagay ko rito, let's pray and do something as well. Let's keep on sharing on social media. Try to search on social media. Ask help from media. Like example, si Jessica Soho or investigador, I hope na they would find this, later on ipopost ko ito. And let's ask our friends, sharing and para sa kanilang sharing. Itong activity natin, itong discussion, itong ating remembering natin, itong ginawa natin. Maganda ito kasi, number one, we were able to come together as a family. Second, na-realize natin yung importance niya. So nakita natin that marami siyang na-touch na buhay sa atin. So I think yan naman ang buhay. Kailangan magbigay tayo ng magandang memories sa ibang tao, sa pamilya natin. Para sa ganun, pag alis kasi natin, memories na lang maiiwan. Third thing, dahil nasa level tayo na nakahang tayo, let's be faithful na ako, naniniwala ko one day, malapit na, malalaman na natin kung ano yung totoong nangyari. So Nanang, I encourage you, yes, I believe marami kang nararamdaman, but let's cling on to God, hold on to God, and believing one day, I'm sure, bago ka kunin ni Lord, malalaman mo muna kung anong nangyari kay Ate Len. I'm sure about that. So, let's just help each other. Ito rin, I will make this video public. So, sa public, kung nakikinig ka ngayon, kung napanood mo ito, kung ikaw man yun, yung tinutukoy namin, or may meron kang connection
sa aming malapit sa puso namin na sa Ate Len, would like to encourage you to come out to the picture. We don't have, wala kaming way to maghiganti, but we'll just accept what happened. Ang sa amin lang, tulad nga ng sabi ni Jury kanina, malaman lang kung ano yung totoo at ano yung nangyari. And that's it, you know? And we'll be happy na malaman namin yun. So, yun. That's our lesson. That's what yung ginawa nating magandang activity today as we remember at again. I hope na-encourage kayo sa bandang huli. Ipopost ko to sa public, sa YouTube at saka Facebook ko. I-edit ko, gagawin kong short. Try nyo na i-share din sa mga kaibigan nyo kung, you know, sino mga kaibigan nyo pwedeng malay natin. Hindi natin alam, di ba? Yun parang-paraan ni God para masolve yun. Okay? So yun lang, i-unmute nyo na yung mga sarili nyo. I-unmute ko pala kayo. I-unmute ko kayo. Ako mag-unmute sa inyo.